Welcome back po mga ka-curious. Ang kwento natin ngayon ay nangyari sa Kansas. Pag-uusapan naman natin ang kasong gumulat sa buong komunidad noong 1959. Ito ang kagimbal-gimbal na kwento ng sinapit ng Clutter family. Ang pamilyang ito ay basta-basta na lang tinapos sa loob mismo ng kanilang farmhouse. Ang kanilang sinapit ay ginawan pa ng detalyadong libro na pinamagatang In Cold Blood na sinulat ni Truman Capote. Matapos itong ma-published, ang librong ito ay pinagkaguluhan pa ng mga mambabasa. Magpahanggang ngayon, ang kwento ng pamilyang ito ay isa pa rin sa mga best-selling true crime book. Kaya tara, samahan niyo ako muli at pakinggan natin ang buong kwento ng sinapit ng Clutter family. Magsisimula ang kwentong ito sa Holcomb, isa itong maliit na komunidad sa Finney County, Kansas, na kung saan ang pangunahing pangkabuhayan ay ang pagsasaka. Ang komunidad na ito ay may maliit lang din na populasyon, kaya payapa lang at tahimik na namumuhay ang mga residente. Isa din ito sa pinakaligtas na komunidad sa buong Kansas, dahil bihira lang ang krimen dito. Ngunit ang record na ito ay magbabago nang dahil sa sinapit ng isang pamilya dito. Sila ay ang Clutter family. Ang head ng pamilyang ito ay si Herbert Clutter, kilala sa tawag na Herb. Ang kanyang may bahay ay si Bonnie. May 4 naman silang mga anak, si Aviana, Beverly, Nancy at Kenyon. Ang 4 nilang mga anak ay dito na nila pinalaki sa Holcomb. Ang magkakapatid ay nasanay na sa mga gawain sa sakahan. Ngunit ang pangunahing nangangasiwa ay si Herb. Dahil sa kasipagan niya, kaya naging malago ang kanilang negosyo at nabibilang siya sa mga maunlad na farmer sa Western Kansas. Taong 1959, ang dalawang panganay nilang mga anak na sina Aviana at Beverly ay bumukod na. Si Aviana ay may asawa na at lumipat na ito sa Nebraska. Si Beverly naman ay nasa ibang lungsod at nagtatrabaho sa isang nursing home. Kaya 4 na lang silang membro ng pamilya ang nakatira sa farmhouse. Kabilang na dito si Herb, ang asawa niya si Bonnie, at ang 2 pang bunsong mga anak na si Nancy na 16 na taong gulang at si Kenyon na 15 taong gulang. Ang mga batang ito ay pareho pang nag-aaral sa high school. Si Nancy ay isang junior. Mahilig ito sa musika, tumutugtog ng clarinet sa Holcomb High School Band. Aktibo din siya sa horseback riding. Maliban dito ay may abilidad din si Nancy sa baking at pananahi. Kaya madalas siyang sinasadya ng mga kakilala at mga kaibigan para magpaturo sa kanya ng basic skills ng baking at sewing. Si Kenyon naman ay isang sophomore sa high school. Mahilig naman ito sa hunting, woodworking, at ang pagkukumpuni ng lumang pick-up truck. Payapa lang na namumuhay ang pamilyang Clutter dito sa Holcomb. Ngunit ang pagiging maunlad na Herb sa negosyo ay magiging dahilan na may mga masasamang loob ang magkaka-interes sa pinagsisikapan niya. Gabi noong November 14, 1959, ay may 2 lalaki naman ang bumiyahe ng 640 kilometers papuntang Holcomb sa farmhouse na Herb Clutter. Plano naman ito na magnakaw sa pamilya dahil may isang kakilala sila na nagsabing may safe vault daw na itinatago si Herb sa bahay. Ngunit wala din silang kaalam-alam na wala palang safe vault si Herb Clutter. Wala itong malaking cash na naitago. Dahil nakasanayan na pala ni Herb na mag-transact sa pamamagitan lang ng tseke. Ang cash lang nito na meron ay mahigit $50 lang. Nakarating naman ang malalaking ito sa sakahan ng madaling araw, November 15. Pinasok naman nila ang bahay habang natutulog pa ang pamilya. At ginising nila ang mga ito para ituro ang safe vault. At ikinulong naman nila sa banyo ang 3 na sina Bonnie, Nancy at Kenyon. Habang itinulak naman nila sa Herb papuntang office na nasa first floor. Para kunin ito ang safe vault. Nakipag-cooperate naman sa kanila si Herb para hindi saktan ang kanyang pamilya. Ngunit inamin din ito sa 2 misteryosong tao na wala talaga siyang safe vault na nakatago. Pero hindi sila naniwala sa sinabi ni Herb. Kaya isa sa mga magnanakaw ay kinuha si Kenyon mula sa banyo at dinala ito sa basement kasama ng amang si Herb. Dito nila ikinulong ang mag-ama habang ang isang magnanakaw ay patuloy na naghahanap sa safe vault.
Mga ilang minuto ang lumipas ay wala pa rin silang nahanap. Galit na sila dahil wala rin pala silang makukuha na limpak-limpak na pera. Kaya saglit nilang pinag-usapan kung ano ang tamang gagawin nila sa apat. Una namang naisipan ng isang magnanakaw na pagsawahan muna ang dalagang anak na si Nancy. Kaya dinala niya ang dalaga at ang ina nitong si Bonnie sa kwarto sa itaas. Ngunit pinigilan na ito ng isa pang kasamahan na magnanakaw na huwag nang ituloy dahil nagmamadali sila. Ang tanging gagawin lang nila ay ang una nilang napagkasunduan na tapusin ang lahat na miyembro ng pamilyang Clutter dahil ayaw nilang mag-iwan ng saksi. Una naman nilang tinapos si Herb Clutter sa pamamagitan ng paggamit nila ng patalim sa liig nito. Nasundan pa ito ng isang putok ng shotgun. Sinunod naman nila si Kenyon. Binigyan din nila ito ng isang putok. Pagkatapos ay inakyat na din nila sa taas ang mag-inang Bonnie at Nancy. Tigi-isang putok din ang ibinigay nila. Pagkatapos ay kinuha naman nila ang mga nalaglag na mga shell casings para wala silang maiwan na ebidensya. Pero hindi rin sila aalis na walang makukuha. Kaya ninakaw muna nila ang isang portable radio na pagmamay-ari ni Kenyon Clutter, binoculars na Herb at $50 cash. Ilang oras ang lumipas, ang kaibigan ni Nancy Clutter, na Nancy rin ang pangalan, ay nagtungo sa farmhouse ng Clutter family. Ang kaibigang ito at si Nancy Clutter ay may plano pala na magsasamba sa araw na ito at nakasanayan ng susundin si Nancy Clutter sa bahay nito tuwing magsasamba sila. Ilang beses naman niyang pinatunog ang doorbell, ngunit walang sumasagot. Ang kaibigang ito na si Nancy Ewald ay kasama pala ang ama niya nag-drive ng kotse. At dahil walang sumasagot sa farmhouse ng Clutter family, kaya napagkasunduan na lang nilang bumalik na lang dahil susunduin pa nila ang isa pang kaibigan na nagngangalang Susan Kedwell. Ngunit na nakabalik na sila sa Clutter residence, pagkatapos nilang sunduin si Susan, ay wala pa rin maski isa ang sumasagot. Kaya napagdesisyonan na lang nilang suriin na ang bahay. At nakumpirma nila na ang pinto sa may kusina ay hindi pala nakalak. Kaya pumasok na sina Nancy Ewald at Susan Kedwell. Si Susan ay nauna namang pumunta sa kwarto ng kaibigang si Nancy Clutter. Ngunit nang nakapasok na siya ay bigla na lang siyang nagsisigaw. Yun pala ay nakita nito sa kwarto si Nancy Clutter na ang ulo nito ay may umagos pang preskong go. May marami pang talsik sa dingding. Hindi na nila sinuri pa ang buong bahay at nag-drive na sila papuntang police station. Sa investigasyon ay hindi naman halos masikmura ng mga officers ang nadatna nilang eksena. Ang apat ay pareho nilang naabutan na may mga tama na shotgun sa mga ulo. Ayon ng mga investigador ay ito na ang kauna-unahang pinakamalaking krimen sa Holcomb. At ito din ang pinakamahirap na kaso dahil ang tanging ebidensya lang na meron sila ay ang dalawang magkaibang boot print na nasa sahig at sa maputik na daan. Kaya dahil dito ay sigurado sila na dalawang katao ang responsable sa sinapit ng Clutter family. Ngunit ang sinapit ng pamilyang ito ay may inosenteng tao naman ang mapagbibintangan. Ito ay ang nagngangalang Bob, nobyo ng biktimang si Nancy Clutter. Naging suspect si Bob dahil napag-alamang siya ang huling nakasama ni Nancy isang araw bago ang krimen. Maliban dito ay napag-alamang hindi pala aprobado ni Herb Clutter ang relasyon nito sa anak na si Nancy. Ito ay dahil na rin mga bata pa sila at nag-aaral pa. Hinihinalaan na may malaki itong galit kay Herb. Isinailalim naman si Bob sa napakahabang interrogation at polygraph test at siya ay nakapasa, kaya pinakawala na nila ang binata. Isa pa, wala silang matibay na ebidensya laban kay Bob. Ngunit ang kasong ito ay nagpabago naman sa buhay ng binata. Kahit hindi niya ginawa ang krimen, ay may mga tao pa rin ang nanghuhusga at nanghuhusig sa kanya. Dahil pinagdududahan pa rin nila si Bob, naging dahilan ito na lumipat ang binata sa ibang nayon. 4 na araw ang lumipas ay funeral na ng pamilyang Clutter. Mahigit 1,000 residente naman ng Finney County, Kansas ang dumalo. Pinangungunahan ito ng 2 natirang mga anak na sina Aviana at Beverly Clutter. Mahigit 1 linggo ang lumipas pagkatapos ng krimen, November 25, ay may natanggap naman ang mga investigador ng nakakagulat na tip
mula sa isang lalaking nagngangalang Floyd Wells. Ngunit ang pinagtataka nila ay kung paano ito nagkaroon ng impormasyon. Samantalang kasalukuyan pala ito nakakulong sa Lansing State Penitentiary dahil sa ibang krimen. Salaysay ni Floyd sa mga investigador ay kilala niya daw sa Herb Clutter dahil dati siyang nagtatrabaho sa sakahan nito noong 1948 hanggang 1949. At alam din niyang malaki ang kinikita nito sa sakahan. Ngunit umalis siya pagkatapos ng isang taon. Dagdag ni Floyd, noong bago pa lang siya nabilanggo sa Lansing State Penitentiary, ay may nakilala daw siyang cellmate na nagngangalang Richard Hickok. Noong panahon daw na iyon, si Richard ay malapit ng makalaya at naghahanap ito ng trabaho. Kaya inirecommend ni Floyd sa cellmate niya ang dati niyang amo na si Herb Clutter. Dahil ayon pa niya ay maunlad itong negosyante at maaaring mabigyan nito ng posisyon si Richard sa sakahan. Natuwa pa daw si Richard nung sinabi niya iyon at may inirecommend din itong ibang kakilala na mag-apply doon sa sakahan. Noong mga oras na iyon ay hindi pa daw alam ni Floyd ang totoong motibo ni Richard. At paglipas daw ng mga buwan ay narinig na lang niya sa radyo ang sinapit ng pamilyang Clutter. Kaya sigurado si Floyd na malaki ang kinalaman ng ex-cellmate niya sa sinapit ng pamilyang ito. Pagkatapos ng interrogation nila kay Floyd Wells, ay sinimula na nila ang manhunt kay Richard Hickok. Una naman nila itong pinuntahan sa bahay ng ina nito, ngunit wala doon si Richard. Pero natagpuan naman nila ang mga armas nito na nakatago sa kwarto na may bakas pa ng go. At nalaman din nilang kasakasama ni Richard ang lalaking nagngangalang Perry Smith, isa ring ex-convict. Kaya sigurado na sila na ang dalawang ito ang tinutugis nilang masalarin. Ngunit noong December 30 ay nakatanggap naman sila ng tawag mula sa Las Vegas Police Department. Nadaki pala doon si Richard at ang kasamahan nitong si Perry Smith dahil sa nakaw na kotse at pamimeke ng tseke. Namataan sila doon dahil sa license plate ng kotse. Sa interrogation ay kalmado lang daw ang dalawa dahil nga stolen vehicle lang ang kanilang krimen. Ang hindi nila alam ay alam na ng taga Las Vegas Police na wanted sila doon sa Kansas. Inilipat naman sila sa Kansas City Police Department at agad silang isinailalim sa interrogation. Una naman itong itinanggi ni Richard Hickok. Ngunit nang sinabihan siyang may nagbigay ng tip at itinuro siya, kaya inamin na niya ang krimen. Isinalaysay naman niya ang mga nangyari noong araw ng krimen. Pero sinabi naman niyang hindi daw siya ang nagplano sa robbery. At ayon din niya, si Perry Smith lang daw ang tumapos sa apat. Ngunit sa version naman ng kwento ni Perry, ay dalawa lang daw ang kanyang tinapos. Ito ay si Herb at si Kenyon. At si Richard daw ang tumapos kina Bonnie at Nancy. Ang trial nila ay nagsimula na noong March 1960. At sa araw na ito ay nakitang galit na galit si Richard sa testimonya ni Floyd Wells laban sa kanya. Mga kasinungalingan lang daw ang sinasabi ni Floyd. Salaysay pa ni Richard na kaya si Herbert Clutter daw ang naging target nila ay dahil nalaman niya mula mismo sa kanyang ex-cellmate na si Floyd na mayaman daw itong farmer at may itinatagong safe vault sa bahay. At alam pa nga daw ni Floyd ang gagawin nila na robbery. Naghihintay pa nga daw ito ng parte kapag matagumpay sila sa plano. Ngunit ang mga sinasabi ni Richard ay itinanggi ni Floyd. At marami pang nangyari sa araw ng paglilitis. Ngunit sa katapusan ng trial ay napatunayan ng guilty sina Richard Hickok at Perry Smith sa 4 counts of first-degree murder. At sinentensyahan naman sila ng death penalty by hanging. April 14, 1965 ay araw na ng execution nila. Una namang bintay si Hickok at isinunod si Perry Smith. Pagkatapos nito ay hindi naman maiwasang may mga nagdududa na maaaring may kinalaman nga si Floyd Wells sa robbery na motibo. Tanging si Floyd lang ang nakakalam. Hindi na ito naungkat pa dahil natapos na ang kaso at naparusahan na ang mga prime suspect. At dito po nagtatapos ang kwento ng sinapit ng Clutter family. Hanggang dito lamang mga ka-curious. Maraming salamat sa panonood at pagkikinig.